Praise the Lord, and once again, Happy Lord's Day sa bawat isa sa atin. Salamat sa biyaya ng Panginoon na tayo'y dinala dito sa iglesia, na tayo'y tumugon sa kanyang panawagan, na tayo'y tinawag upang sambahin ang Panginoon sa kanyang espesyal na araw, no? And going back pala sa ating lecture before, naalala natin this is gonna be the second part ng ating lecture. Nagkaroon tayo ng break muna, pumunta tayo sa typology para aralin kung anong ibig sabihin nito kasi madadaanan natin ito sa ating series sa Sabbath. So, as a review, nung lecture 1, tinalakay natin ang pagtatag ng Diyos ng Sabbath doon pa sa pasimula sa creation, no? He instituted the Sabbath at creation, in which itong ikapitong araw, weekly Sabbath, magiging physical pattern ng struktura ng ating pag-iral dito sa mundo, sa ating existence. Na 6 days, we are going to work, and on the 7th, is going to rest sa Diyos, no? Para siya pagpapalain ng tao sa bagay na spiritual. So yan yung struktura na dinisenyo ng Diyos para sa lahat ng humanity. At alam natin, na pag-aralan natin, na ang Sabbath in-institute ng Diyos even before the fall. Before pa dumating yung fall, meron ng Sabbath, no? Nangangahulugan na ito, mga kapatid, na kung kailangan ng tao ang Sabbath even before the fall, mas all the more kailangan ng tao ang Sabbath ngayon na nandito na tayo sa konteksto na bumagsak na ang humanidad, pumasok na ang kasalanan, mas kailangan ng tao ngayon ng kapahingahan. So nakita natin yung pag-establish ng Diyos sa Sabbath before, no? And natutunan din natin sa pangalawang lecture kung anong ibig sabihin ng typology at bakit kailangan natin matutunan itong typology, no? Kasi itong typology, ito yung method ng Diyos kung paano niya ini-reveal ang kanyang dakilang plano sa tao. Mas maiintindihan natin yung mga sacrifices niya, yung death niya doon sa cross, kung merong tinatawag na pasiunang revelasyon, no? So itong type, naintindihan natin last time, para siyang illustration, anino ng realidad, no? So doon tayo, as a good teacher, ganun ang ginawa ng Diyos, no? Na gumawa siya muna ng parang illustration, in-structure niya yung buhay nila ni Adan at mga sakripisyo, mga pare, institusyon at mga ritual doon sa Old Testament, para by looking at those things, no, makukuha para silang blueprint, no, na maintindihan natin lalo ng mas malalim itong Ebanghelyo. Kaya may Old Covenant, shadow, anino, at meron tong realidad, tunay na realidad, which is the New Testament. So, itong Sabbath din, mga kapatid, no, gusto din natin maintindihan na may sense din kasi na itong Sabbath ay isang type, isang anino. Meron siyang pinopoint na mas greater na rest at gusto kong maintindihan natin yon later on. So, as a preliminary muna, ang Sabbath, hindi lang siya ordinansa, hindi lang siya parang marriage, no, na inordain sa creation, sa pasimula ng paglalang, no? Hindi lang siya ordinansa. Ang Sabbath ay isa sa 10 utos na sumasalamin din sa karakter ng Diyos. Kita natin na ang Sabbath, nakapaloob yun sa 10 Commandments. At alam natin na yung ibang mga utos ng Diyos, nagbabago. Pero pag ang utos ay sinasalamin ng karakter ng Diyos, nandun sa 10 Commandments, hindi yun nagbabago. Bigyan tayo ng example, no? Dati, command sa Diyos na bawal kumain ng bunga na yung parang bunga na nasa gitna ng Eden. Ngayon, kahit anong prutas na, pwede na natin kainin, no? Dati, bawal tayo kumain ng baboy. Command yun, di ba?
So yun yung tinatawag na positive laws. Ang mga positive laws, yun yung mga applicable lang na law sa era ng kanyang pagtipad. For example, in the Old Covenant, no, may maraming mga bawal. May mga bawal na isda na bawal kainin. Merong mga bawal na mga bawal kang sa time nila, pag hindi ka nagsabat, papatayin ka eh. Mamamatay ka talaga sa panahon nila pag hindi ka pumunta sa araw ng sabat nila. Sa atin ngayon, hindi na. Wala nang papatayin, wala nang capital punishment, no? Pero kung habitual ka hindi nagsasabat, merong equivalent nun, excommunication, ma-discipline or ma-excommunication ka, no? Pero sa time nila, bawal yon. Marami mga bawal na hindi na applicable ngayon, no? Pero may mga law ng Diyos na tinatawag na transcovenantal, na kahit anong covenant ilagay mo siya, mananatili siyang applicable. Yan yung Ten Commandments, no? The Decalogue. So makita natin, bakit itong Ten Commandments na nakikita ninyo ay hindi siya nagbabago? Kasi karakter siya. Reflection siya ng karakter ng Diyos, no? Do not have other gods. It speaks about God being supreme. Kaya bawal yung magsamba ng ibang Diyos-Diyosan, no? Do not bow to, huwag kang sumamba sa mga larawan at mga imahe na gawa ng tao, di ba? So lahat yan, mga kapatid, yatang nasa Ten Commandments, reflection yan ng kanyang pagka-Diyos. So kaya unchanging siya. Kasi it's the same God who deals with us in all of history. Now, itong Sabbath, no? We talk about Sabbath, no? Nakikita natin na ang pattern o ang cycle ng buhay na ibinigay ng Diyos, activity first, you have to work 6 days, and the 7th, enjoyment. Yun yung rest, no? So, ganun din ang Diyos, ginawa niyang pattern yung ginawa niya sa creation. He works 6 days, although God could have created in just 1 day all the things, no? Pero dinisenyo niya mag-create talaga siya ng 6 na araw, tapos sa ikapito, magpahinga siya, para itong ginawa ng Diyos, magiging pattern ito na titingnan ng tao at gagayahin niya ito in His life on earth. Yun yung kokopyahin niya bilang created in the image of God. Kung tayo yung mga imahe sa Diyos, as a son imitates his father, so people, tayong mga tao, we imitate what he did, no? Bilang ama ng creation. So ganun yung ginagawa niya, activity and enjoyment, work, rest. So ang meaning nitong rest, mga kapatid, at saka yung enjoyment, itong rest, sa ancient Near East time, sa ating time kasi ngayon, ang rest is wala lang, pahinga ka, mag-chill ka, no? Wala kang ibang gagawin, static ka sa buhay mo. Rest yun sa atin. Pero sa kanila, mga kapatid, to rest means to enjoy the completed labor. Pansin mo si Lord na habang nag-create siya, and after He created this thing on the first day, and He saw and He delighted, no? And He says that it was good. Kumbaga, na-delight siya sa kanyang ginagawa. So, sa esensya ng Diyos, sa diwa niya, ganun siya. Ang lahat ng activities ni Lord, ang lahat ng ginagawa niya, umaapaw yung delight niya doon sa lahat ng kanyang ginagawa. At minimirror yan ng creature na tayo din ay magtatrabaho, and on the 7th, i-enjoy natin yung kapahingahan, no? Na-achieve natin. So, ganun yung pattern ng tao. Pero ang reason kasi nito, mga kapatid, yung 7th day, para din ang tao, maintindihan niya na in this world, he has to work. But there will become a time na merong ultimate na kapahingahan na dapat niyang ma-enter, dapat niyang ma-achieve, no? So yan yung ang pagkadisenyo sa tao, mga kapatid, that there is a rest that he has to achieve. Now, alam natin na marami mga mahal natin na mga Kristiyano sa iba't ibang churches, no, na hindi naniniwala yung iba. Ito yung tinatawag na New Covenant Theology. Itong posisyon na ito naniniwala na ang Sabat
ay hindi na applicable daw sa atin ngayon, no? At ang basihan nito mga kapatid, na nakikita nila na abolish na daw itong old covenant. Itong covenant na binigay ni Lord kay Moses doon sa Sinai, hindi na daw applicable sa ating time ngayon. Just as na-abolish na yung mga sacrifices na ginawa para sa kanila, din kasama din doon ng Sabat. Kasi nandun din yung Sabat sa mga ordinansa at mga command ng Diyos, right? Pero mga kapatid, ito yung bagay na hindi nila nakita, no? Hindi nila napapansin na ang Sabat, mga kapatid, hindi siya nagsimula doon sa Mount Sinai. Hindi siya doon time na nag-create ang Diyos ng covenant doon sa Sinai sa Israel. Hindi yun ang pasimula ng Sabat. In fact, before pa dumating yung Sinai, yung tipan doon sa Sinai, yung Exodus 16 mga kapatid, Exodus 20 yung Sinai, 19 to 20, di ba? Doon na nakikipagtipan formally si Yahweh. Pero take note, it has been a common practice of the Israel to observe the sabbatical pattern, no? Ititingnan natin sa 16:22, sinabi dito, ng ika-anim na araw, in the sixth day, okay? Pumulot sila ng pagkain na doble ang dami. Sa culture nila mga kapatid, idodoblehin mo na yung sa ika-sixth day, dodoblehin mo na yung pagkain mo para hindi ka na magluluto sa 7. Pero napansin dito natin mga kapatid, no, na parang common na sa kanila, no? Pumulot sila ng pagkain na doble ang dami, 2 omer sa bawat isa, at lahat ng pinuno ng kapulungan ay naparoon at sinabi kay Moises, kanyang sinabi sa kanila, itong sabi ni Moises, ito ang iniutos ng Panginoon. This was commanded by God. This has been commanded by God now. Now, take note about this, mga kapatid. Pag sinabi natin this has been commanded or present perfect tense, no? Ibig sabihin po nun, mga kapatid, inutos na niya in the past, pero yung utos na yon applicable pa din sa kanilang panahon during that time. So meaning to say, meron ng utos before pa ibinigay yung 10 commandments, no? Before the 10 commandments doon sa Exodus 20, may utos na ang Diyos to keep the Sabbath, no? Bukas ay taimtim na pagpapahinga, banal na Sabat sa Panginoon. Lutuin ninyo ang inyong lulutuin at pakuluan ninyo ang inyong pakukuluan at lahat ng lalabis ay itago ninyo. Inyong ititira hanggang sa kinabukasan. Take note of this, na halos walang clarification itong mga Israelites. Bakit? Ano ngayon kung Sabat? Let's say, walang utos na Sabat, no? Parang indicative lang yung fact lang yung Genesis 2. Pero bakit para sa kanila, normal na ito? Parang they already know these things. Na to observe this and to gather twice on the 6th day nung napaulan ng mana ang Diyos, no? It implies, ang mga Reformed Baptist, mga kapatid, no? Tinitingnan ito na isa ito sa patunay na kahit wala tayong tahasang talata na nagsasabi, inobserve ni Abraham, inobserve ni Jacob, inobserve ni Isaac, pero ito daw, isa to sa patunay na common practice na itong sabbatical observance. And not only that, mga kapatid, dito sa 26:5 sa Genesis, may isang hint din dito, no? Sabi dito sa Genesis 26:5, sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas. Itong law, commandments, and statutes, mga kapatid, every time na ginagamit itong tatlong ito, every time Moses used this particular words, no? Kasi ang nagsulat sa Genesis si Moses, every time ginagamit niya yung words na yon,
laging kasama yung Sabat sa law, commandments, and statutes ng Panginoon. Now, makikita natin sa Deuteronomy chapter 5, verses 1 and 12. So, sabi dito, tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, tandaan niyo to, pakinggan mo Israel ang mga tuntunin at mga batas. So that's exactly the same word na nababasa natin doon sa Genesis. Pero ano sabi dito? Isa sa mga tuntunin at mga batas, ipangilin mo ang araw ng Sabat. Important to note dito mga kapatid, ang may akda ng aklat ng Genesis, ang nagsulat sa Genesis at nagsulat ng Deuteronomy ay walang iba kundi si Moses. Now, ang mga reformers, no, mga Reformed Baptist, Presbyterian at Reformed, tinitingnan nila ito, so kung same words ang ginamit dito at always kasama ang Sabbath, now it is highly probable that when Moses wrote those words na inobey ni Abraham, then it implies na ginawa din ni Abraham yung utos ng Sabbath. And the fact, no, na may Sabbath na before sa Sinai, parang malakas ito na patunay mga kapatid, no, na ang Sabbath talaga is yun yung physical pattern na binigay ng Diyos sa pag-structure ng ating pamumuhay. At take note, no, isa pa ito, no, isinulat ang Genesis primarily sa mga Israelite audience. Ang mga audience dito sa Genesis, mga kapatid, mga Israelita na may kasalukuyang pangunawa, meron silang existing understanding na kasama ang Sabat sa mga alituntunin at utos ng Diyos, no? So it implies na when they read na si Abraham daw ay ginanap niya yung mga utos, alituntunin at kautosan ng Diyos, understood sa kanila, no, na kasama ang Sabat doon sa ginawa ni Abraham. Now, ang inference natin dito, ang pagsama ni Moises kay Abraham na sumunod sa mga utos, tuntunin at kautosan ng Diyos, at dahil ang Sabat ay nakaugat sa paglalang at umiiral na bago ang Sinai, makatwirang ipalagay na namuhay si Abraham sa ritmo ng Sabat. No? Kahit hindi tahasang isinalaysay ang kanyang pagsunod dito. Kahit wala tayong explicit words, no, na nagsasabi na si Abraham kept the Sabbath, no? Pero kahit wala tayong explicit, meron naman tayong implicit, no? May implied, no? Kagaya nung Genesis 2, no? Wala naman tayong mababasa diyan sa Genesis na yung ahas doon si Satanas. Right? Wala tayong word for word mababasa na yung ahas doon si Satanas, no? Pero alam natin, it implies na si Satanas yon. At nababasa natin sa Revelation, no? In the further revelation of God, nababasa natin that old serpent which is Satan. So from there, kahit walang word for word, na-i-imply natin, no? So ganun din sa Sabat. Kahit kung i-challenge kayo, hahanapan kayo ng mga teksto na pagpatunay ng Sabat sa Genesis, wala tayong mabibigay, no? Pero may implied na mga text na nagpapakita na nandun na yung Sabat. Na ngayon, tatalakayin natin the Sabat as a type, no? So, na-review natin yung meaning ng type at antitype, no? Pag sinabi nating type, meaning to say, anino ng realidad. Okay? Parang itong anino ko, di ba? Anino ng realidad. Let's say, wala kayong nakikitang tao dito sa harap, no? Naka-veil ako. Pero nakita nyo yung anino ko, you would say, may tao dyan. Right? Because itong anino points to the reality itself, no? So, yung antitype, yan yung realidad, mga kapatid, no? So, ang Sabat daw, anino ng realidad. So, meaning to say, may pinupoint ang Sabat na ultimate reality. Okay? So, titingnan natin.
Sabi dito sa Exodus 31, aralin muna natin itong Sabat, no? Kumbaga, padahan-dahan tayo. Nagsimula tayo sa Genesis, Exodus, no? Unti-unti nating maintindihan yung progresong pag-reveal ng Diyos sa katuruan ng Sabat. So, Exodus 31:13, verse 15, anong sabi? Sabihin mo, ito ang sabi ng Diyos, no? Sabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong ipapangilin ang aking mga Sabat, no? Sapagkat ito'y isang tanda sa akin. So it is a sign, no? Sa akin at sa inyo, between you and me. Sa buong panahon ng inyong salinlay, sa lahat ng henerasyon ng Israel, you are going to keep the Sabbath. It is a sign between you and me. Ipaliwanag natin yan in just a short while, no? Inyong ipangilin ang Sabat sapagkat iyon ay banal sa inyo. Bawat lumapastangan dito ay walang pagsalang papatayin, sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyon ay ititiwalag sa kanyang bayan. So, dito sa theocracy, sa time nila ni Moses, mga kapatid, dito sa Sinai, pag nag-wonder ka doon sa mga iba't ibang dako ng lugar na hindi mo inobserve yung Sabat, punishable by death yon, mga kapatid, no? Capital punishment yon. At hindi lang yan, no? Not only na capital punishment, mga kapatid, no? Excommunicated yan sa, hindi ka lang mamamatay, you are counted as excommunicated sa community ng Israel, no? So important to note here, ang pagsunod sa weekly Sabbath ay isang sign o tanda na nagpapahiwatig na ang mga Israelites ay bayan ng Diyos. Kumbaga, it identifies you and me, kung ikayo'y mga Israelita, na kayo indeed ay kasapi or kasama sa bayan ng Diyos if you keep the Sabbath. Identity nila yon, mga kapatid, no? Makikita natin sa 12:9 to 10 din na take note, may importanteng meaning din itong Sabbath na inobserve nila. Sabi dito, for you have not as yet come to the rest and to the inheritance that the Lord is giving you. Yung pag-observe nila ng Sabbath, mga kapatid, meron din silang nilolook forward na makapunta sila doon sa promised land. That is the land of rest. So while they're observing the weekly Sabbath, meron silang Sabbath year na ino-observe din nila to remind them na ang tunay nila na rest, yung Kanaan, na kung saan ang mga Israelita dadalhin, nagta-travel sila, di ba? Galing sa Ehipto, di ba? Pinalaya sila ng Diyos, he crossed the Red Sea, nagta-travel sila sa wilderness, papunta doon sa promised land na which is Kanaan. Yun yung land of rest na pinangako ng Diyos para sa kanila. So as they observe the Sabbath, 6 days they're going to work. On the 7th, na mamahinga sila, it reminds them, it strengthens their faith that there comes a time na itong pagpapagal natin, itong pagta-travel natin will come to an end, na hindi na tayo mahaharm ng mga kaaway natin kasi sa pag-travel nila, sa journey nila, mga kapatid, no? Enemies are everywhere. Mga Canaanites, Amalekites, Amorites, nandun lahat, mga kapatid, no? Lagi silang pinipersecute ang mga Israelites, no? And all they wish for is makarating sila doon sa land, yung lupang ipinangako. Pinangako pa yun kay Abraham, no? All the way na kanilang magiging inheritance. Now, at nagkatotoo ito, mga kapatid, na isa katuparan ito na ang mga Israelita nakapunta talaga sila doon sa land of Canaan, itong promised land. So dito na naglaganap ito sa pamamagitan sa leadership ni Joshua, no? Sabi dito, thus the Lord, 21:43-44,
Thus the Lord gave to Israel all the land that he swore to give to their fathers, and they took possession of it, and they settled there, and the Lord gave them rest. No? Gave them rest. Nakapagpahinga sila doon sa land na yon on every side, just as he had sworn to their fathers. So important to note, no? The weekly observance of the Sabbath na ginagawa nila also points to the rest in the land of Canaan, that no longer will they be stranger, but they will have their own land, they will have their own king, they will have their own temple, and that land will be identified to be theirs. Hindi na sila parang pilgrim, no? Meron na silang land, no? Kaya pwede na silang mag-pray ng, Lord, heal our land. Father, heal our land. No? Na nangyari sa Chronicles. Where they will dwell in safety. So ang punto dito mga kapatid, tumitingin pa tayo dito sa anino. Ha? Anino pa to ng realidad mga kapatid. No? Hindi pa to yung mismong realidad. No? So kung pagtingin natin dito sa anino ng realidad na ginaganap ng mga Israelita, to violate the Sabbath implies a denial of God as Creator and Redeemer of Israel. I-show ko to sa verse kung bakit isa to sa mga point, mga kapatid, no? And number 2, to violate the Sabbath is to break the covenantal relationship. And number 3, to violate the Sabbath is to deny oneself from enjoying the promised land. So, pag binayolate nilang Sabbath, parang inend na nila yung share nila sa promised land. Although may means naman of forgiveness sa kanila, may mga sacrifices naman mga kapatid, no? Pero the constant violation, yung regular na pag-violate sa Sabbath sa kanila, parang sinasara mo na yung sarili mong share na makapunta ka doon sa promised land. No? Ganon yung implication sa Sabbath nila mga kapatid. So patunayan natin sa Bible kasi mahirap na magsasabi ako dito ng gano'n na walang patunay sa Biblia. No? Delikado yon. So, tingnan natin sa Exodus 20:11, no, mga kapatid, no? For in 6 days, bakit daw i-observe ang Sabbath and the 7th day? Sabi ni Lord, ang for means that's the reason. Ito yung rason, no? For in 6 days, the Lord made the heaven and the earth. Take note, yung pag-observe nila sa Sabbath, kinonect ni Moises doon sa pag-establish sa Sabbath sa creation. Nagets natin? Ginawa niya yung pundasyon or ground kung bakit ikikip nila ang Sabbath. Bakit mo ikikip ang Sabbath? 6 days nagtrabaho ang Diyos, ikapito nagpahinga siya. Therefore, ikaw na imahe ng Diyos, gagawin mo din yung pattern na yon. You see that? For in 6 days the Lord made the heaven and earth and the sea and all that is in them, and rested on the 7th day. Ano sabi niya dito? Therefore, sa makatuwid, dahil ginawa yun ng Diyos sa makatuwid, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy, therefore you keep it. No? Sa 10 yan, keep the Sabbath day, ito yung mga rason. Ito yung mga premises kung bakit i-keep yung Sabbath. So, to keep the Sabbath, no, for Israelites, is to remind themselves that God is their Creator. Na siya yung lumikha sa 6 na araw, 7 yung pagpapahinga, na mahinga siya sa kanyang creation. So therefore, the Israelites will also commemorate. Inaalala nila, ni-remember nila yung dakilang paggawa ng Diyos sa paglikha. But not only that, mga kapatid, no? May pangalawang rason kung bakit ikikip din nila yung Sabbath, no? Deuteronomy 5:15, actual words ng Panginoon, no? Aalalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. Remember that you were a slave in the land of Egypt, no?
at ikaw ay inilabas doon ng Panginoon mong Diyos. Niredeem ka ni Lord galing sa bondage mo doon sa Egypt, right? Sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. And then, anong implication nito? Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. So the Sabbath day that they observe, two things they are going to remember. Una, alalahanin nila that God is their creator. They will be reminded of the old creation. No? But at the same time, they will remember their redemption. Ang pagtubos ni Yahweh sa kanila doon sa land of Egypt. Kaya, bigyan lang tayo ng spoiler, no? kaya hindi pa tayo dumating sa New Covenant. Kaya sa New Covenant, dalawa din ang ating inalala. Sila, old creation. Tayo, we're going to look forward for the new creation. Redemption sa Egypt, sila ang kanilang inaalala. Tayo, redemption ni Christ nung nag-resurrect siya. Kaya Lord's Day, no? Pero more of that, no? Kailangan pa natin ng mapang panahon dyan, no? Para darating tayo dyan kasi kailangan natin ng mga solid na teksto, mga kapatid, no? Para dyan. So, nakita natin na ito palang Sabbath, weekly Sabbath na pag-observe, ay type pala ito, andino ng realidad, no? May gustong i-point out ang Diyos dito, no? Not only i-remember nila yung nagginawa ng Diyos sa kanila, pero meron ding future, yung Canaan rest, no? Na kanilang pupuntahan. Now, ngayon, titingnan din natin ngayon ang Sabbath bilang antitype. Or, the Sabbath bilang realidad mismo, no? Ano bang pinapatungkulan nitong Sabbath, mga kapatid? Alright, so sa Hebrews chapter 4, verses 3 to 4, no, mahalaga ito. Isa ito sa pinakamagandang text, no, sa Sabbath, mga kapatid. So, unti-unti natin siyang intindihin, no? Sabi hindi naman identified, no, ang writer ng Hebrew. Pero maraming mga church fathers nagsasabi si Pablo, no? So, di ba, writer of the Hebrews na lang, no? Para mas madali, no? So, sabi ng writer ng Hebrew, ang paniniwala ko si Pablo ito, ang nag-write, no? Sabi ng writer ng Hebrews, for we who have believed enter that rest. So, tayo daw, na sumasampalataya kay Kristo, nakapasok na daw tayo sa kapahingahan. We have entered into that rest. Si Kristo yung kapahingahan mismo, no? Pero mapapansin mo dito sa last line ng Hebrews 4 verse 4, mga kapatid, na kinonect nga itong pagpahinga natin kay Kristo, yung nananampalataya tayo kay Kristo, nakapahinga tayo, kinonect nga ito sa creation na Sabbath. At sabi dito, for He has somewhere spoken of the seventh day in this way, God rested on the seventh day from all His works. Creation yun, di ba? Parang sinasabi dito ng teksto na ito, na yung creation Sabbath na yon na in-establish ng Diyos, all together points to the rest that Christ has given to us when we believe. So kung ikaw ay nananampalataya ka sa Panginoon, nakapasok ka na daw doon sa kapahingahan. We who believe, nananampalataya ba lahat sa atin? Kung hindi pa po tayo nananampalataya sa Panginoong Yesus, hindi pa tayo naka-enter sa kapahingahan. Hindi pa natin na-enter yung kapahingahan, pero pag tayo ay kaisa na ni Kristo, nakapagpahinga na yung kaluluwa natin. Naka-enter na tayo initially doon sa Kanaan, no? Mga kapatid. So, malinaw na sabi sa Matthew 11:28-29, may panawagan ng Panginoong Yesus, no, may imbitasyon siya. Come unto me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.
So if you come to Christ, He has given you rest. Nakapagpahinga ka na, kapatid. Kumbaga, nandun ka na, nakaapak ka na doon sa Kanaan. But within sa Kanaan, you have to travel pa, no? Papunta sa Kanaan, meron pang future. Titingnan natin. Ngayon na nandito tayo kay Kristo, if you are one with Christ, nakapasok ka na sa kapahingahan. Pero sabi dito, mga kapatid, sa verses 8 and 9, napakaganda nito. For if Joshua had given them rest, kung si Joshua, kung tunay nga na nabigyan na ng kapahingahan ni Joshua ang mga Israelita doon sa Kanaan, the land of Canaan, right? God would not have spoken of another day later on. Ang point ni Lord dito, kung ang ultimate rest na sinasabi ni Lord, yung Kanaan lang, then He would not have spoken of another day later on. Pero sabi dito, the mere fact na merong another day pa na sinasabi si Lord, it implies na even yung land of Canaan, hindi pa yun yung final na kapahingahan ng bawat mananampalataya. Na meron pang isang rest that is greater than the land of Canaan, mga kapatid, no? Kaya sabi niya dito, so then, since hindi pa natin naabot yung rest na yon, so then, there remains a Sabbath rest for the people of God. Kasi yung eternal heavenly rest, hindi pa siya dumating. Nagets natin? So, just as the Israelites keep the Sabbath until ma-reach nila yung Kanaan, pero pinakita, nag-keep pa din sila Sabbath after nag-Kanaan kasi hindi pa pala yun ultimate, no? So, malinaw din sa 4:11 na future pa talaga, meron pa talagang future rest, no? Malinaw sa verse 11, no? Kaya't magsikap tayong pumasok. Writer ng Hebrew sinabi, let us strive to enter sa kapahingahang iyon. So future pa, right? Upang huwag mabuwal ang sino man sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. So tayo, mga kapatid, we are still not yet there sa eternal Sabbath. Papunta pa tayo doon, no? Pero bagamat tayo naglalakbay papunta doon, nandito na tayo mismo sa Kanaan. Nandun na tayo mismo sa Promised Land. Naglalakbay na lang tayo para fully ma-experience natin yung rest na binigay ng Panginoon. So ang application, just as the Israelites observed the weekly Sabbath, nag-observe na sa weekly Sabbath as they journey through the wilderness into the Promised Land, right? They keep the Sabbath. And their Sabbath speaks about their membership of the community. Their Sabbath speaks about their acknowledgement of their Lord, their Creator and Redeemer. Their Sabbath identifies that they are one whom Yahweh redeems. Pero, in the same way daw, so the believers, kaya kinikip din natin yung physical pattern of the Sabbath, right? Weekly din ang ating pagsamba every Sunday. We keep the physical pattern of the Sabbath until we arrive at the heavenly rest. Kasi doon sa heaven, mga kapatid, wala na tayong weekly Sabbath. Kasi there will be no sun and moon. Pagdating na wala ng cycle, mga kapatid, no? The Lamb will be the light of the new heaven and new earth. Yan yung eternal rest, mga kapatid. Pero habang hindi pa tayo dumating doon, no? Sabi dito, let us strive, no? To enter. And we are going to enter by keeping this weekly Sabbath. No? Pero papansin na, Brother Jess, bakit kaya 7 days sa kanila, Sabado, sa atin, first day? So, bakit 7th year? Mga ganun, mga 7 talaga, no? Kasi yung mga Israelites, ito lang muna yung, konti lang muna ibibigay ko. Kasi dadaanan naman natin to mga kapatid sa New Covenant Rest, no? Sa kanila, mga kapatid, pang last day lagi, no? Pang last 7th lagi, no? Kasi yung mga Israelita, hindi pa nila na-achieve yung rest mismo.
Pero tayo, may nag-achieve na ng rest natin. At yan ang Panginoong Hesukristo. Kaya hindi siya ikapito sa atin na, kasi ang ikapito implies you have to work para ma-achieve mo yung rest. No. Naka-enter na tayo sa rest. Kaya ang pattern natin, pahinga, trabaho. Nauna na yung day of rest because Christ already accomplished it. Pero may text tayo dyan na ibigyan nating linaw, no? To prove that. Pero not today muna mga kapatid. Sana wag mo na ako tanongin dyan. Pagdating na lang doon, no? So, sabi ni J.K. Bill, malapit na tayo matapos, as the new Joshua, si Kristo daw yung new Joshua. Jesus wants to lead His redeemed people literally in the heavenly promised land. So yung Canaan, earthly promised land, may heavenly promised land, mga kapatid, no? The ultimate fulfillment of what the Sabbath epitomizes will come when the dwelling place of God is with men and He will live with them. Eden will be restored, no? Ang nawala na Garden of Eden, ma-restore doon sa paraiso. God will remove the curses of sin, death, and mourning, and crying, and pain, thorns and thistles, and work by the sweat of man's brow, hostility between man and beast, physical deformities, physical deficiencies, best of all, the barrier to face-to-face fellowship with God. So, pansin nyo mga kapatid, no? Analogy ko lang ito mga kapatid para maintindihan natin ang Sabbath, no? Di ba ang marriage in-institute ni Lord sa creation? Tama? No? In-establish, itinatag ni Lord ang marriage sa creation. Whoever God joins together, let no man put asunder, right? Pero makita natin na yung marriage na ordinansa sa creation nagpapatuloy. In fact, sa Exodus 21, binigay yung regulation sa marriage. Implying na continue yung marriage, right? According sa Isaiah 54:5, dito sa pangako dito, your maker shall be your husband. At sinabi dito sa 1 Corinthians 6:15-17, yung union daw natin ni Christ, parang marriage. Yan daw yung antitype ng marriage. Yan yung pinopoint ng kasal, no? Na si Kristo at tayo ay magkaroon ng union by faith. Nangyari yan sa New Covenant. Pero meron pang future na marriage. In Revelation, tinatawag itong marriage supper of the Lamb. Yun yung pagpapakasal ni Kristo at ang iglesia, the New Jerusalem. Pero take note, kahit na na-fulfill yung marriage dito sa New Covenant, no? Hindi siya na-abolish, right? Patuloy pa din tayo nagkakasal ngayon, di ba? Kahit na alam natin na ang ultimate point ng marriage is yung union ni Kristo at ng bride. Pero yung physical pattern ng marriage, it's still operative. In the same way, ganun din ang Sabat, no? Ang Sabat, dumating man si Kristo, nagbigay sa atin ng kapahingahan, pero hindi siya na-abolish. Okay? Kasi meron pang ultimate fulfillment na mangyayari. Kagaya ng marriage na may ultimate fulfillment na mangyayari. So, ganun din, no? Ang creation, yan yung pasiunang type, prototype. Yung Old Covenant na may utos ng Sabat sa Sinai, yun yung type ng rest. Tapos yung New Covenant, yun yung fulfillment, no? Yun yung sinisignify ng Sabat, kapahingahan na ibinigay ni Kristo. At yung final, yan yung eternal consummate rest na ma-experience natin po doon sa langit. So to end, the conclusion here, the physical pattern of the Sabbath is not done away when Christ became our rest in the New Covenant. Hindi na-abolish ang Sabbath, no? Since we still have to reach its final fulfillment in the new heaven and new earth.